Guys, ito nga po pala yung kasama or inclusion kapag nag-purchase kayo ng ating bagong version ng Piso Wi-Fi Voucher Type 2026. Mabilisan lang to guys, pakita ko sa inyo. Ito yung mare-receive nyo kapag nag-purchase kayo. Siyempre, yung ating EAP access point, ito siya, kasama na yan. Yung mismong antenna, PoE adapter, power cable. Meron na din yan 20 meters LAN cable, Cat6. At meron na din yan dalawang 1 meter LAN cable at for extra. Tapos, syempre, yung printer, kasama na din yan. Kapag nag-purchase kayo at meron na din siyang marketing support na dalawang tarpaulin. So guys, pwede nga po tayong kumita ng passive or extra gamit yung ating Wi-Fi sa bahay. As long na mabilis yung Wi-Fi, reliable, pwede na kayo makapag-start ng Piso Wi-Fi business kahit nasa bahay kayo or meron kang existing business like tindahan, karinderya, laundry business, canteen, wherein maraming pwedeng gumamit ng internet, pwedeng nyo dong isabay sa inyong business. So, paano siya i-set up? Basic lang yan. So, sample, meron na kayong Wi-Fi. Ang gagawin nyo, eto muna. Unang-una, syempre, i-connect nyo muna tong power cable dito sa ating PoE. Ito po yung PoE. Ayan, kapag kulay green is, ibig sabihin, pwede nyo na i-connect itong dalawang LAN cable. So, para saan yung dalawang LAN cable na yan? Meron yung indicator dito. Yan po ay sa LAN. Itong cable na to is papunta dito sa router. Usually, pwede nyo yung ilagay sa LAN 1. Okay, ulitin natin. Yung LAN, itong port na to is papunta yan dito sa router nyo. Tapos, ito naman PoE, papunta naman yan guys dito sa antenna. So, yung antenna natin, ayan, meron na siyang green indicator dyan. Dapat mag-appear yan dyan. And then, ito guys is IP67, water resistant. So, pwede nyo itong ilagay sa labas ng bahay. Pwede siyang maarawan, pwede siyang maulanan. Basta nakatayong ganyan. Huwag lang yung papaganyan yung lagay. Kasi pwede pumasok dito yung tubig. So, dapat yung setup nyo, nakatayo lang ng ganyan. Okay, tapos itong antena, itututok nyo or itatapat nyo kung saan yung lugar na gusto nyo sila makakonect. Okay? So, ganun lang pag-setup. At syempre, meron na yung kasamang, ito yung pinaka-exciting part, meron na yung kagad initial 550 pieces. So guys, is worth 30,000 pesos initial voucher. So, kapag naubos ito, matik yan, meron na kayong kita na 30,000 pesos. Free na po yan guys, ang dami yan. Okay, kasama na yan kapag nag-purchase kayo. What if naman naubos? Pwede kayo guys gumawa or mag-create unlimited within 1 year. Okay? So, renewable po yung ating admin account. So, ayan, kasama na to. At syempre, yung pag-setup, basic lang siya. Meron na yung kasamang manual. Okay? So, paano mag-create ng unlimited voucher? Dito naman po yan sa inyong cellphone. Hindi na po natin kailangan dito ng computer, pwede rin naman pero hindi na po kailangan na ano pa kayo, bumili ng computer para makapag-create kayo ng voucher or unlimited voucher. Kahit sa cellphone, tablet, pwede. Guys, ganito ang makikita nyo sa inyong cellphone or portal. Kapag na-setup nyo na yan, ganito yung mag-a-appear. Ayan. So, kailangan nyong i-input yung license activation code. So, saan makikita yan? Dito po sa manual. Ito yan guys, tinakpan ko lang yung sa akin. So, naka-stapler po yan. So, dedicated po para sa inyo lang yan. Sarili nyo po yung username and password, pati yung activation code. I-start yung activation kapag na-input nyo na yung activation code. Okay? So, doon din i-start kung kailan kayo nagsimula at yung expiration is 1 year. Okay? So, username and password nandito din. Kasama po yan dito sa ating username or guide. Kasama na to kapag nag-purchase kayo. So, one sample, ito na-input nyo na yung ICT-Biz dash 123456. So, sample lang naman yan. Ngayon, pwede na kayo guys mag-login. So, saan nyo makukuha yung username and password? Again, nandito po yan sa papel. Huwag nyo pong iwawala to kapag dumating. Or pwede nyo picturean para meron kayong backup if ever mawala po yung papel. Okay, so basic lang yan. So, input nyo lang yung username and password or dedicated admin account nyo. I-double check nyo muna kung tama yung dedicated username and password nyo or yung admin account nyo. And then, pwede na kayo guys mag-sign in.
Ilalagay nyo lang yung pangalan ng inyong business or branch name. So, ito yung sample natin na nilagay. Pisoplex Internet Shop. Then, save, continue. Ayan. So, welcome back, Jose Opa Mulieda Jr. So, ito yung feature session. Tapos yung support. Go to dashboard natin. Bagong unit po natin ito, no? At makikita natin dito yung mga login session, yung ating AP o yung access point kung online. So, eto guys, ayan, sample lang naman yan, hindi pa yung connected kasi nga, ayan, hindi ito naka-connect sa mismong router. Pinakita ko lang sa inyo paano siya i-connect. At eto naman yung mga voucher natin. Ayan, 549 pa yung remaining. Okay? So, dito sa may ibaba, meron po yung mga tab. Merong home, access point, voucher, device, rate, portal. Natin itong pangalawa, yung AP or access point. So, dito nyo pwedeng baguhin yung inyong Wi-Fi name or SSID. So, ito yung current name ng ating Piso Wi-Fi, Next Gen Piso Wi-Fi. So, paano siya babaguhin? Click nyo lang yung change. So, ito yung current name. Then, pwede kayo guys magpalit. But take note, bago kayo magpalit, all connected devices will be disconnected and need to reconnect with the new Wi-Fi name. Okay? Access point, no? Offline. Kasi nga tinanggal ko muna siya para ipakita ko sa inyo. Ito yon. Okay? And then, sa next tab naman, yung voucher. So, ito yung total, 551. Then, yung unused is 549. And then, dalawa na yung gamit natin. So, paano mag-generate ng vouchers? Click nyo lang po yung generate voucher. So, dito, merong batch name. So, pwede kayong mag-create. Optional lang naman yan. So, sample natin, Pisoplex o Piso Wi-Fi 2026. Sabihin natin itong gagawin ko is 30 days. Ayan, 30 days. So, pwede kayo guys mag-create na up to, ayan, 500 piraso sa isang batch. Okay? Mababasa nyo dyan. Pero I suggest 100 lang muna para hindi naman sobrang dami. Then, meron ditong rate plan na tinatawag. So, pwede kayo guys mag-custom. Pwede kayo, by default, pwede kayong gumawa ng 1 hour, 3 hours, 1 day, 3 days, 7 days, 15 days, or even 1 month. Okay, pwedeng custom. So, ito is nakaset sa custom. So, yung custom natin, so sample, ang ipipresyo natin sa ating 30 days is 300 pesos. Okay, so pesos yung nakalagay, peso sign. And then, pwede rin po kayo guys mag-set ng limit. So, pwede nyo silang iset ng download and upload. So, ibig sabihin, makokontrol nyo yung paggamit nila. So, sample, yung kanilang upload or download nila ay up to 15 Mbps. Yan. Sa upload din, sabihin natin 15 Mbps para mabilis pa din yung internet nila. So, nakalagay naman dito, yung max devices, ibig sabihin, 1 voucher valid for 1 device only. Ito yon. So, isang code valid for 1 device only. Hindi yan pwedeng gamitin sa ibang device. Okay? Okay guys, so makikita nyo dito yung usage. Yung sinet natin is 15 days. Pero before yan guys, pwede kayo mag-set ng 30. Pero ngayon, bakit 15 days na lang? Wala namang problem yan. Ang gawin nyo na lang is mag-generate kayo ng 15 days. Then ibigay nyo lang sa kanila 2 voucher. 15 days din yung total nun. At meron pa to guys, option kung magsaset kayo ng pause time. So, pwede na din po nating i-pause yung ating voucher. So, click nyo yung with pause. So, sample ay days. Babaan natin. Gawin natin
Ang binili nila na sample ay 3 days. Ayan. So, etong 3 days na to guys, pwede nyo yung i-pause ng, sabihin natin, 1 week. Ayan. Pwede nilang magamit yan within 7 days. Okay? Kung alin yung mauuna. So, sample, etong 3 days is ilang ano ba yan? Ilang oras? 64 ba? Tama ba ako? So, 24 times 3, 72 hours yan. Kung mauubos na nila yung, kung alin yung mauna, mauubos nila yung 72 hours validity or umabot siya ng expiration ng 7 days. So, kailangan ulit nilang mag-purchase para po makakonect ulit sila. So, ganun yun guys. Okay? So, yun yung advantage. Pwede na rin tayong maglagay ng pause time. So, dito naman sa mga device, makikita natin dito yung mga nakakonect. Okay, so meron dito active. So as of now wala tayong active na connected. So ito yung guess and then yung total kung ilan na yung mga nakakonect. Okay? So ito yung device MAC address, makikita nyo dito yung history kung anong device yung mga nakakonect. Sa rate naman, pwede nga po kayo guys gumawa ng bago. Yung ating default na presyo, ayan, 1 hour is 5 pesos. 'Di ba? 3 hours is 10 pesos. 1 day is 25 pesos. 3 days is 60 pesos. 7 days is 100 pesos. 15 days is 200. Okay? So, pwede kayong mag-create ng bago. Ayan, create new plan. Katulad lang din nung ginawa natin kanina. Okay? So, yun po yung mag-a-appear dun sa may portal. Kung ano yung pipiliin nila doon na validity kapag magpe-purchase sila ng voucher. Or eto, ayan, dito. Mapiprint nyo na yung mga voucher kapag nag-create kayo ng new plan. Okay? So, dito naman sa portal, ayan, meron tayo ditong business, cafe shop, resort. Pwede po yan sa mga ganyang location. Pwede nyo ilagay. Okay? So, pwede kayo guys mag-customize ng portal. Nung mismong login page. So, ito yung ating default. Ayan, ito yung makikita nila kapag sila ay nag-login ng voucher. Okay? Ayan. So, pwede kayo mag-customize ng login page. So, ito yung live preview. Ayan. So, ito yung makikita nila na advertising. Pwede nyo ilagay yung inyong business dito. Pwede nyo mismong ilagay yung tarpaulin ninyo or kung magko-customize kayo ng pangalan ng Piso Wi-Fi nyo. So, ilalagay nila dito yung code. And then, pwede na sila mag-connect. And then, kapag po naset nyo na, save portal nyo lang. Ito nga po yung advantage ng ating Piso Wi-Fi voucher type, upgraded version. So, meron na siyang kasamang printer. If ever maubos po itong 550 na voucher code ninyo, pwede kayo guys mag-print gamit po ito. So, ang gagawin nyo is i-press nyo po ito ng 3 seconds. Dapat mag-blink siya ng kulay green. So, naka-ready na yan. So, katulad nito, nakapag-print na po tayo. So, paano siya i-connect dito sa ating admin account? Basic lang yan. Ang gagamitin nyo din yung inyong username and password na kasama sa inyong package. And ang advantage, syempre, hindi nyo na kailangan ng ink. Ito na lang yung kailangan nyo, yung thermal paper. At meron na din yung kasama na extra kapag naubos yung inyong papel dito sa printer. So, ayan, naka-ready na, nagbiblink na green. At take note guys, kung naka-Huawei device kayo, kailangan nyo po ng upgraded version ng phone. Tapos, kailangan nyo po ng Play Store. So, katulad nitong ating tablet, sample lang po ito. Pwede rin sa cellphone. Kung ang cellphone nyo is merong Play Store, walang problem. Dapat updated lang yung version. So, itong gamit ko is outdated na yung version. Pero pwede naman tayo guys mag-download ng Gbox. Click nyo yung Gbox. Then, login lang kayo sa Gmail or Google Play Store nyo. Then, i-download nyo itong print. So, ito yun guys. Okay?
So yan guys, bukas na siya. At ang pipiliin natin, itong gapless continuous paper. Click to use. And then, i-click natin guys dito sa may gilid kung hindi pa connected. So, yung ating account is connected na. Ayan. So, kailangan nyo din guys i-turn on yung inyong location. So, yan. Connected na itong device natin. Yung printer. Back lang natin. And then, swipe up nyo lang pataas. Meron kayo dito makikita na website. Okay? So, click nyo yung website. Then, itatype nyo po dito yung link. So guys, ito po yung kasama kapag po magsisetup kayo ng inyong printer. So, ito yung manual or guide. So, nandito na tayo guys sa may next page. Ayan, so pinili natin yung website. Then, ilalagin natin dito sa Google or pwede kayo guys mag-create ng new bookmark. Ito po yung website. Ayan. Itatype lang natin printer.ictcloud.network. Okay? So, yung ating tablet is naka-ready na yan. Ayun. So, ito po yung mag-a-appear. Ilalagay nyo po dito yung inyong username and password. So, ayan guys. So, na-input na natin yung ating dedicated username and password or yung ating admin account. Click sign in. So, ayan na guys. Pwede na tayo mag-print gamit itong printer. So, meron po yung 4 na tab sa may itaas. Merong home, merong vouchers, merong rate, merong setting. Okay? Dito muna tayo sa home. So, ito guys yung pwede nyong i-print kaagad. So, sample, may mag-a-avail ng 1 hour. So, click nyo lang po ito. Or pwede rin kayo guys mag-customize. Pero as of this recording, sample lang naman, 5 pesos. Pwede kayo guys mag-print dito sa isang isang papel na yan ng up to, punitin ko muna para may idea kayo. Ayan, pinunit ko muna. So, pwede tayo guys mag-print up to 30 na voucher. Ayan, okay? And then, yung nakalagay dito, 5 pesos, 1 hour, tas yung bilis nila, upload and download is 5 Mbps, continuous. Okay? So, pwede tayo mag-generate na. Pero as of this recording, isa lang. Ayan. Click, generate voucher. Ayan. So, ito na yung na-generate na code. Then, click nyo itong printer dito, yung printer icon sa may ibaba. Click nyo yan. Then next, all pages. Then, ito yung option na mag-a-appear dito sa ating thermal paper. Pwede nyo pong HD, kaso medyo mabagal yung print niyan. So, pwede rin namang high speed. Then, graphics. Then, yung dark is 98%. Pwede rin customable ng 100%. Then, yung copy, syempre, isang copy lang. Then, click natin print. Ayan. So, wait nyo lang guys. Ayun, piprint na siya. O, di ba? Ganun lang siyang kabilis. So, guys, eto din, yung Wi-Fi name, Next Gen, Piso Wi-Fi, ICT Biz, pwede nyo po yung palitan ng pangalan ng inyong cafe, ng inyong restaurant. Pwede nyo i-customize. Dito na yan sa may setting. So, pwede nyo palitan. Okay? So sa voucher naman, ito yung makikita nyo, yung mga unused voucher. Ayan, may mga unused, tapos yung rate. So, pwede nyong i-edit. So, sample, gusto nyong baguhin yung bilis, or pwede nyong lagyan ng pause time. So, kayo na po yung bahala dyan. So guys, ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo mag-purchase ng ating Piso Wi-Fi voucher type, upgraded version 2026, i-message nyo ako directly dito sa Blue app para masend ko sa inyo yung full guide and full details. At super affordable lang ng ating Piso Wi-Fi. Kaya pag hinihintay nyo, message me and follow for more.